May isang kwento na matagal nang umiikot sa ilang bahagi ng Visayas. Hindi ito sikat. Hindi rin ito basta makikita sa libro o internet. Narinig ko lang ito mula sa isang matanda. At ayon sa kanya, nangyari raw ito noong dekada 60. May isang Amerikanong antropologo na pumunta sa Capiz. Hindi siya turista. Hindi rin siya basta curious lang. Matagal na raw niyang pinag-aralan ang mga paniniwala sa iba't ibang bansa, lalo na yung mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi maipaliwanag. Para sa kanya noon, lahat ng iyon produkto lang ng kultura at takot ng tao. Hanggang sa paulit-ulit niyang marinig ang tungkol sa Capiz. Sinasabi ng ilan may mga lugar daw doon na hindi normal ang nangyayari kapag gabi. Kaya nagpasya siyang pumunta. Sa bayan ng Duenas siya tumuloy. Tahimik lang daw ang lugar, mga bukirin, kakaunting bahay, at halos walang tao kapag gabi. May tumulong pa nga sa kanya isang mayor. Doon siya pinatuloy sa bahay nito. Maayos naman daw ang bahay. Malaki pero medyo luma. Sa unang gabi wala namang nangyari. Pero napansin niya agad maaga magsara ang mga tao. Bago pa dumilim ng husto, sarado na ang mga bintana. Patay na ang ilaw. Parang may iniiwasan. Hindi niya masyadong pinansin. Sanay siya sa ganung klaseng kwento. Pero sa pangalawang gabi, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Mahina lang. Parang daga o pusa. Kaya binaliwala niya. Hanggang sa sumunod na gabi. Doon na siya nagising. Hindi na kaluskos. Parang may naglalakad. Mabigat. Dahan-dahan. At sigurado siya hindi iyon hayop. Hindi rin siya agad lumabas o sumilip. Mas pinili niyang makinig. Hanggang sa mapansin niyang gabi-gabi na lang. Parehong oras. Parehong tunog. At parang mas lumalapit. Isang gabi, hindi na siya natulog. Pinatay niya ang ilaw at umupo lang sa gilid ng kama. Nag-antay. Matagal. Tahimik ang paligid. Hanggang sa narinig niya ulit. Nasa bubong. Mas malinaw na ngayon. Hindi naglalakad parang gumagapang. At unti-unti pababa. Papunta sa bintana. Doon na siya kinabahan. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya, hindi siya dapat gumalaw. Hanggang sa may napansin siya sa labas. May anino. Sa una, akala niya puno lang o kung ano. Pero gumalaw. At doon niya napansin. Baliktad. May nakadikit sa pader. Ang ulo nakababa. Nakaharap sa kanya. Hindi niya maipaliwanag yung itsura. Hindi malinaw pero alam mong hindi tama. At nung lumapit ito sa bintana, doon niya nakita yung mga mata. Hindi normal. Hindi rin mata ng hayop. Nakatitig lang sa kanya. Parang matagal na siyang pinagmamasdan. Gusto niyang sumigaw. Pero wala. Parang nawala yung boses niya. Tapos may narinig siya. Hindi malinaw na salita. Pero parang may nagsalita mismo sa isip niya. Alam namin kung bakit ka nandito. Kinabukasan, umalis siya agad. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagpaalam ng maayos. Basta umalis. May nagsabi pa raw sa kanya, isang matandang babae, na hindi lahat ng bagay dapat pinipilit alamin. Hindi niya na pinansin. Gusto na lang niyang makaalis. Pero bago siya tuluyang makalayo, napansin niya yung ilang tao sa gilid ng daan. Tahimik lang. Nakatayo. Nakatingin sa kanya. Tapos sabay-sabay silang ngumiti. Hindi normal na ngiti. Pagbalik niya sa Maynila, bigla na lang niyang itinigil ang lahat. Hindi na siya nag-publish. Hindi na rin siya nagkwento tungkol sa nangyari. Pero ayon sa mga narinig ko, hindi doon natapos. Kasi kahit nakabalik na siya sa ibang bansa, may naririnig pa rin daw siya sa gabi. Sa bubong. Parehong tunog. At minsan may kumakatok pa sa bintana. Hanggang sa isang araw. Nawala na lang siya. Parang hindi na nakita ulit. Walang paliwanag. Ang naiwan lang daw isang notebook. At sa huling pahina, paulit-ulit na nakasulat. Hindi sila alamat. At sa pinakailalim, hindi ako dapat bumalik.
Hanggang ngayon, may ilan pa rin na nagsasabing may nakakita raw ng isang dayuhan sa Capiz. Tahimik, payat, at palaging nakatingin sa dilim. At kapag ngumiti raw, hindi na mukhang tao,